Anak ng putya! Siya ang prinsipe ng aswang! Nililang niya tayo! Ang husay mo! Naisahan mo ko! Nagawa mo magpanggap para lang makuha ang mutya! Hindi ka na makakaligtas! Hindi ako natatakot sa'yo kahit may sungay ka pa! Hindi ka magtatagumpay na kumuha pa ng isang buhay para sa kasamaan mong halimaw ka! Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan! Nagtagumpay na ako. Nakuha ko ng buhay ng mahal mong lolo. At nalinlang ko kayo, mga inutil! Ito na ang katapusan mong hayop ka! Lasapin mo ang galit ko! Sa araw na ito, pakinggan po natin ang kwento ng mag-amang si Mang Albert at Ruel na isang magtutubig at namumuhay ng simple sa baryo ng Pag-asa. Ngunit wala silang kaalam-alam sa nalalapit na lagim na magaganap sa pagsikat ng kulay pulang buwan. Ngunit bago ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Saan ka na naman ba nang galing, ha, Ruel? Abay, kanina pa kita hinahanap para i-deliver itong mga tubig sa mga kapitbahay natin eh. Palagi mo nalang dinadala yung tricycle na yan. Bira, alam mo naman na kailangan ko palagi yan sa sakyan na yan eh. Si tatay, hindi po ba't inutusan niyo ako na ibili ko po kayo ng mga sangkap sa pagluluto niyo ng bagoong? Nakalimutan niyo na po ba? Matagal na hindi nakapagsalita si Mang Albert nang maalala niya na inutusan nga nito si Ruel. Napapakamot na lamang sa ulo ang may 40 taong gulang na si Mang Albert. Si Ruel naman ay napapangiti na lamang habang isa-isang ibinababa ang mga pinamiling bulinaw o maliliit na isda sa lamesa para sa gagawing bagoong ng kanyang ama. Ang may 15 taong gulang na si Ruel ay matagal nang katulong ng kanyang ama sa paglalako ng tubig at bagoong. Magmula nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na leukemia, silang dalawa na lamang ng kanyang ama ang magkatuwang sa buhay. Magmula rin na mawala ang kanyang ina, ay nagiging magagalitin na ang kanyang ama. Nauunawaan naman niya yon dahil masakit mawalan ng asawa, lalo pa at mahal na mahal ni Mang Albert ang kanyang inang si Aling Teresa. Sige na, ilagay mo na ang lahat ng isda sa palanggana. Saka mo ipatong sa lamesa. Pasensya ka na eh. Nakalimutan ko talaga na inutusan kita, Ruel eh. Sige na, magdala ka na ng mga tubig sa kapitbahay natin. Ang iba kasi, nagpunta na rito at galit na galit. Panay reklamo. Kaya siguro mainit ang ulo ko sa'yo. Hindi raw natin sila inuna na dalhan ng tubig. Hayaan niyo po sila, tay. Sa kakaunti ba namang halaga na ibinabayad nila sa atin eh. Kung umasta sila, akala mo bayad na po nila pati ang mga buhay natin. Mabuti na lang po sana kung nagbabayad ka agad eh. Kung minsan, pinapaabot pa nila ng buwan bago bayaran. Ay nako, ang tao nga naman oo. Ganon talaga kapag customer, anak. Inaabuso ang mga karapatan na palaging sila ang tama. Kailangan natin makisama at habaan ng pasensya nang hindi tayo mawalan ng suki. Alalahanin mong marami tayong kakumpetensya sa negosyo natin. Kaya lang lamang tayo sa kanila dahil sariwa at buhay na tubig ang itinitinda natin sa kanila. Ay tay, naalala ko nga pala. Kalat na po sa baryo natin na nangyari kay Mang Pilip ah. Yung mag-uuling ng kahoy. Aba, natagpuan daw po malapit dun sa balon. Patay na raw po. At nawawala po ang mga laman loob. Oo, alam ko na yun. Kanina pa, kaya hinanap nga kita dahil nag-aalala ako sa iyo eh. Palagi mo pang iniiwan ang karit mo. Tay, nabalitaan niyo na rin po ba yung bagong lipat na mag-anak sa abandonadong mansyon ng mga Segera? Grabe ang yaman at ang bata pa po na nakabili ng mansyon. Ang balita ko nga po magpapalagay na sila ng mineral station. Yun lang, mawawala na po tayo ng hanap buhay.
Stos, nagtatayo pa lang naman eh. Saka na lamang natin problemahin kapag nag-ooperate na. Nag-aalala lang naman po ako, tay. Ito lang naman po ang hanap buhay natin eh. Mawawala pa. Ang yaman na nila. Bakit hindi pa nila ipaubaya sa atin ng ganitong negosyo? Mag-isip na lang sila ng iba. Wala tayong magagawa tungkol doon, anak. Ganun talaga ang buhay. Nang matapos ni Ruel ang kanyang mga ginagawa, ay sinuri naman niya ang listahan ng mga pagdadalhan niya ng tubig. Isa-isa niyang tsenekan para masigurado niyang wala siyang nakakalimutan. Isa-isa rin niya yung inilagay sa kanyang tricycad. Tangka na sana nasasakay na siya sa kanyang tricycad nang muling magsalita ang kanyang ama. Ruel, anak, sandali lang. Kumain ka na kaya muna ng agahan. Baka mamaya ka pang tanghali matapos eh. Mabuti na yung may laman na sikmura mo bago ka magtrabaho. Malayo-layo pati ang mga pagdadalan mo ng tubig. Magpa-order ka na rin ng mga bagong para may pamahagi natin ito sa kanila. Tay, busog pa po ako. Saka na po ako mag-aalmusal. Mamaya na lang. Sigurado ka? Opo, tay. O sige, ikaw ang bahala. Nang maihanda na ni Ruel ang lahat, ay sumakay na siya sa kanyang tricycad. Pero tinawag siya ng kanyang ama at ipinadala dito ang kanyang karet. Madalas yung ipinapadala sa kanya ng kanyang ama dahil na rin sa pag-iingat. Madalas na may napapabalitang nawawalang mga tao sa gubat na kanyang dinadaanan. Kadalasan ay halos kaedad lang niya. Kagagawan daw yun ng mga mabangis na asong gubat na halos kasinlaki raw ng tao. Kaya hanggang ngayon ay takot ang mga tao na gumala sa gabi dahil sa mga nangyayari sa baryo Pag-asa. Palagi mo nalang kinakalimutan ang itak na yan, anak. Ikaw talaga, lagi kong bilin sa'yo na palagi mong dadalhin yan para may proteksyon ka sa kalsada. Tay, araw naman po kasi ngayon eh. Hindi naman po magpapakita mga asong gubat na yun sa araw, ano? Ang balita ko po ay palaging sa gabi lang sila umaatake. Ay, nako. Kung bakit kasi hindi pa nila masolusyonan ng problema na yan sa mga asong gubat. Malaki na ang perwisyong nagagawa ng mga hayop na yun sa tao. Kikilos lang yata sila kapag naubos na ang mga tao dito sa baryo natin eh. Sa isang banda, ay tama lang yung kahit papano nababawasan ang karasan sa lugar natin dahil bihira na ang mga taong lumalabas sa gabi. Sige na, sige na. Umalis ka na. Magkita na lamang tayo mamaya. Ako naman maglilinis pa sa gilid ng balon para hindi naman tayo reklamuhan ng mga customer natin. Sige na anak, mag-iingat ka na lamang ha. Sigurado ka bang hindi ka na talaga kakain? Hindi na po muna, tay. Mamaya na lang. Sige po, alis na po ako. O siya sige, mag-iingat ka. Medyo mabigat ang kanyang dalang tubig dahil marami ang umorder sa kanila ngayong araw. Habol siya ng tanaw ng kanyang ama habang pumapadyak siya sa kadena ng kanyang tricycad. Nasa gitna sila ng kagubatan na malapit sa bukal na balon ng tubig. Yun ang tubig na ibinibenta nila. Sariwa at buhay, kaya nga gustong-gusto ng mga tao ang kanilang inilalakong tubig. Pagsapit niya sa tapat ng mansyon ng mga sigera, ay hindi niya maiwasang hindi tumigil pansamantala sa tapat ng kulay pulang gate. Humanga siya sa ganda ng bakuran ng mansyon. Malinis at tahimik ang paligid. Nakadagdag din sa kagandahan ng bakuran ang malalaking bulaklak ng rosas na nakapalibot sa mansyon. Ganon din ang mga taong nag-aayos sa harapan ng mansyon. May nagtatanim ng halaman, nagpuputol ng mga rosas, at merong nagdidilig ng halaman. Dati nang abandonado ang mansyon na yon, ngunit sa isang iglap ay nagkaroon ito ng kulay. Pati ng mga tao ang bahay. Hindi nila mga kilala at halos lahat ay madadalang ngumiti o magsalita. Gano'n naman siguro kapag baguhan sa isang lugar. Naninibago pa sa mga kapitbahay. Akma na sana siyang aalis nang marinig niya ang boses ng isang lalaki sa kanyang likuran. Nakatayo yon sa labas ng gate
at mukhang mamahalin ang suot nitong damit. Nakasalamin ito ng kulay itim at kitang-kita niya ang mapuputi nitong mga ngipin nang ngumiti ito sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung binata na nakabili sa mansyon. Magandang umaga. May bakante ka bang isang galon ng tubig? Hindi kasi ako nakabili sa bayan kanina eh. Ha? Pasensya ka na. May mga may-ari na kasi ng galon na nasa tricycad ko eh. Kung gusto mo, iigib na lamang kita kapag tapos na ako mag-deliver. Hindi ba pwedeng bigyan mo na lamang ako kahit isa? Kailangan ko na kasi. Yung mawawalan, siya na lamang ang ipag-igib mo ng tubig. Okay lang ba yon? Nako, pasensya ka na talaga ha. Lahat kasi sila naghihintay sa ganitong oras eh. Na maladala ko sa kanila ang tubig. Baka magalit sila kung uunahin kitang bigyan. Pasensya ka na talaga, tol. Ganun ba? Sige, hihintayin na lamang kita. Kahit 2 galon ha. Okay, sige. Pasensya ka na talaga ha. Huwag mo lang isipin yon. Sige na, i-deliver mo na ang mga dala mong tubig. Magbabayad na ba ako? Ay, hindi. Huwag na muna. Saka na, kapag dadala ko na sa iyo yung tubig. Buong paghangang nahabol na lamang ng tanaw ni Ruel ang papalayong lalaki. Ni hindi niya natanong kung ano ang pangalan ng binata. Saka na lamang niya aalamin yon kapag muli silang nagkita. Muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagpadyak sa kanyang tricycad. Nadatnan niya ang 5 mga lalaki na naghihintay na sa kanyang pagdating. Nasa puno ito ng sementadong tulay na madalas na tinatambayan ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Mga nakasimangot ang ilan at sinabing late na naman daw ang kanyang pagdideliver ng tubig. Kung may iba raw na naglalako ng tubig, matagal na raw ang mga ito na lumipat sa iba. Binaliwala na lamang niya ang kanyang mga naririnig na salita. Ang mahalaga ay binabayaran siya ng tama. Ang nakakasura lang sa baryo niya, inuutangan na nga ang kanilang tubig, ay ang dami pang reklamo. Mabait lang talaga ang kanyang ama at kahit buwan na ang utang, ay nagagawa pa rin itong pagbigyan ang mga tao. Iiling-iling na lamang siya na nagpatuloy sa pagdideliver ng tubig. Ang pinakahuli ay ang matandang si Kakang Maria na nakatira sa gitna ng kakauyan. Natatakot pa naman siya sa matandang yun, lalo pa at palagi itong pinagbibintangan na isang aswang. Kung hindi lang siya naawa sa matanda, ay hindi siya magpapakita rito. Ayon sa kanyang ama, ay 13 raw ang anak ng matanda. Iniwan daw ito at tuluyan ng kinalimutan ng mga anak dahil na rin sa uri daw ng pamumuhay ng matanda. Kahit siya man ay hindi maitatanggi na natatakot siya sa presensya ng matandang si Kakang Maria. Malayo pa ay natatanaw na niya ang matanda na nagwawalis sa harapan ng bakuran nito. Nakasingit naman ang tabako sa bibig nito na ang baga ay nasa loob ng bibig. Madalas din niyang nakikita ang usok sa kusina nito sa kalan kahit wala namang niluluto ang matanda. Kakang Maria, Lola, nandito na po ang tubig nyo. Abay, damuhong bata gira. Bakit kayo kalang dumating? Abay, pasado 9:00 na ng umaga. Kung hindi lamang ako sinusumpong ng rayom ako na mismo ang pumunta sa bahay niyo. Lola, pasensya na po talaga kayo. Hindi na po mauulit. Nalibang po kasi ako sa pamimili sa palengke ng mga maliliit na isda eh. Magpapaliwanag ka pa. Palagi ka naman talagang huli sa pagdideliver ng tubig. Sandali lang. Maiba nga pala ako ng usapan. Nadaanan mo ba bagong lipat dyan sa mansyon? Opo. Umorder nga po sa akin ng 2 galon ng tubig eh. Bakit po? Wala lang. Gano'n naman talaga kapag may dayo sa lugar, di ba? Naalam kung ano klase ang pamilya. Sige na. Ipasok mo na ang tubig sa loob ng bahay ko. Diretso mo na lang doon sa kusina. Teka, bakit ba parang umiiwas ka sa akin?
Natatakot ka rin ba sa akin dahil sa mga kumakalat na balita tungkol sa aking pagkatao? Naniniwala ka rin ba na ako ay isang aswang? Naku, hindi po. Hindi po. Kahit na kailan po, hindi po ako nag-iisip ng ganyan sa inyo, Kakang Maria. Sila lang naman po natatakot sa inyo eh. Hay nako! Matanda na ako. At kahit itanggi mo pa, nababasa ko sa kilos at galaw ng mga mata mo. Matagal ko nang alam na umiiwas ka sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit. Nasanay na rin kasi ako sa mga tingin ng tao sa akin. Alam mo bang, nahaharap ang baryo natin sa matinding panganib. Ang naniniwala lang ang maliligtas. Diyan ka po sumablay, Kakang Maria. Ang hilig niyo po magsalita ng mga ganyan-ganyan. Kaya natatakot po ang ibang tao sa inyo eh. Madalas po kayo magsalita ng mga ganyan. Parang tinatakot niyo po ang mga tao niyan eh. Bakit? Ano bang mapapala kung tatakutin ko mga tao? Totoo ang mga sinasabi ko. Alam mo ba, hindi basta-bastang asong gubat ang napapabalitang pumapatay sa mga taong nawawala. Hindi sila mga ordinaryong aso. Isa silang makapangyarihang nilalang na nagtatago sa dilim at humihiram ng lakas sa sariwang dugo ng mga tao. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Dahil ang mga nilalang na ito ay may pinuno. Para silang isang pamilya, may hari at reyna. Pero ang mas nakakatakot sa kanila ay ang prinsipe ng mga aswang. Sus, Kakang Maria, ayan na naman po kayo sa mga aswang-aswang na yan. Kaya po kayo na pagbibintangan ng aswang eh. Sige na nga po, at kailangan ko pang dalhin ito sa kusina nyo eh. Huwag na po kayo magsasalita pa ng ganyan, Kakang Maria. Mas pinapaniwalaan ko po eh, ang dakilang lumikha. Doon po ako naniniwala na sobra. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin eh. Sinasabi ko lang na merong matinding panganib ang naghihintay sa mga tao. Alam ko yon. At kapag handa ka ng maniwala sa mga sinasabi ko, tutulungan kita para maipagtanggol nyo ang mga sarili nyo sa oras na maghasik na sila ng lagim. Nako, pasensya na po kayo, Kakang Maria. Pero hindi po talaga ako naniniwala sa mga bagay na yan eh. Dahil mas naniniwala po ako na totoong mabangis na hayop po lamang sa gubat ang pumapatay sa mga natatagpuang katawan sa kabundukan. Wala nang iba pa. Paano mo naman ba ipapaliwanag at tungkol sa mga nawawalang laman loob ng mga taong natatagpuan? Katulad po sa naunang pagsusuri, mabangis na hayop lamang po may gawa nun. Nakain naman po baga ang mga asong gubat ng laman loob ng tao, lalo pa kung sila ay gutom na gutom. Ewan ko, basta huwag ka magpapaabot ng dilim sa kakahuyan, lalo na sa daan, lalong-lalo na sa kagubatan. Mapaganib para sa iyo. Wala namang mawawala kung mag-iingat ka o maniniwala. Hindi na lamang pinansin ni Ruel ang iba pang mga sinabi ng matanda. Mabilis na niyang ipinasok ang galon na may tubig sa kusina nito. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa malalaking ulo ng mababangis na hayop na nakasabit sa dingding ng kusina. Lalong-lalo na ang baboy ramo at asong gubat na halos ulo na lamang ang natitira sa katawan ng mga ito. Kaya pinaghihinalaan ang matanda na aswang dahil siguro sa klase ng kinahiligan nitong gawin at pamumuhay nito. Pagkatapos mo riyan, ay makakaalis ka na at baka abutan ka na ng pagdilim sa daan. Saka nga pala, baka gusto mo nang tinapaglaman ng baboy ramo. Nako, salamat na lang po, Kakang Maria. Hindi po kasi ako nakain ng laman ng baboy eh. Pakisabi kay tatay mo, nadalhan ako ng isang boteng pag-oong ha. Dito ko na lamang babayaran. Nagustuhan ko kasi ang lasa ng bagoong niya. Kakaiba, ang sarap. Sige po.
sasabihin ko po sa kanya. O paano po, Kakang Maria? Kailangan ko na pong umalis. Magdi-deliver po kasi ako ng tubig dun sa mansyon ng mga sigere. Basta, Ruel, maniwala ka sa mga sinasabi ko, ha? Para wala kang pagsisihan sa bandang huli. O siya, sige na. Mag-iingat ka. At huwag kang magpapagabi sa daan. Pagkatapos na matanggap ni Ruel ang bayad ng matanda, ay nagmamadali na siyang lumabas ng bahay nito. Sa kanyang tricycle kagad siya dumiretso. Kailangan pa niyang umuwi sa bahay para kumuha ng 2 galon na paglalagyan niya ng tubig, pangbigay sa lalaki kanina. Pagkalipas ng ilang minutong pagpadyak sa kanyang sasakyan, ay naabutan pa niya ang kanyang ama na abala pa rin sa pagtitimpla ng bagoong sa bote. Napansin niya na may inilalagay ang kanyang ama sa loob ng bote. Para yung maliit na palay. Dati niya nang naitanong yun sa kanyang ama kung ano ang bagay na yun, at sabi nito ay isang anis na pampabango sa bagoong. Pero si Kakang Maria, sinasabi nito na mabisang pangontra din yun sa mga aswang o masasamang elemento na nagtatago sa dilim. Kaya nga, panay ang kuha nito ng bagoong sa kanyang ama, kahit sinasabi nitong masarap lang ang lasa. Alam niyang may ibang pinaggagamitan ang matanda, at kapag naaalala niya ang bagay na yon, hindi niya maiwasan ang hindi matawa sa sinabing yon ni Kakang Maria. Oh, Ruel, tapos ka na ba magatin ng tubig? Kumusta na ang pagpapa-order mo ng bagoong? Tay, si Kakang Maria lang po nag-order eh. Bumalik po ako at nadagdagan tayo ng isa pang customer, Tay. Doon po sa may mansyon. 2 po ang kinukuha niyang tubig. Abay, dali mo na kaagad at baka magbago pa ang isip. Mabilis na naghanap ng 2 galon sa kusina si Ruel, bago nagmamadaling sumakay sa kanyang tricycle para makarating kagad siya doon sa mansyon. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ng matanda sa kanya. Wala naman mawawala kung maniniwala siya rito. Magkakasunod na pagpadyak sa tricycle ang ginagawa niya para hindi siya abutan ng pagdilim sa daan. Pagdating niya sa balon na kinukuhanan niya ng tubig, ay parang napansin niyang may bahagyang tumumba ang mga talahib sa palibot ng balon. Nagmamadali siyang lumapit dito para makita kung ano ang nangyari sa lugar na yon. May mga ilang patak ng dugo sa damuhan, subalit wala naman siyang nakitang tao na nakahiga doon. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid ng balon, ngunit nabigo siyang may makitang tao roon. Binaliwala na lamang niya ang mga napansin at mabilis siyang nagsalok ng tubig sa balon. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga yon sa kanyang tricycle para ihatid na sa mansyon. Pagkalipas ng ilang minutong pagmamaneho ng kanyang tricycle, ay narating din niya ang mansyon. Matagal siyang nagtatawag sa labas ng gate, pero wala namang sumasagot sa kanya. Kaya naman, naisipan na lamang niya na ipasok ang galon hanggang sa loob. Nakita niya ang nag-iisang puno ng kasoy na nakatanim sa gitna ng carpet grass. Maraming bunga yon, ngunit kapansin-pansin ang kulay ng bunga. Imbis na dilaw ay kulay pula yon. Akma na sana niyang hahawakan yon nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Halata sa boses ng lalaki ang pagkadismaya sa nakita nitong gagawin niya. Teka, sandali. Anong ginagawa mo? Bakit basta ka nalang pumasok sa bakuran ko? Hindi ka man lang nagtawag para na pagbuksan ka ng gate. Kasama ba yan sa serbisyo mo na pumasok sa bakuran ng may bakuran nang walang paalam sa may-ari? Ha? Naku, pasensya ka na ha. Kanina pa kasi ako tumatawag eh. Walang nakakarinig sa akin. Ito na nga pala ang order mong tubig. Saan ko ito ilalagay? Iwan mo na lang dyan at may mga tauhan ako magbubuhat sa tubig. Sa susunod, huwag ka na lamang basta mapasok sa bakuran ko ha. Hanggang walang tao na nagbubukas sa'yo ng gate. Maghintay ka sa labas. Umiiwas kami sa mga magnanakaw. Isa pa, ang kasoy na yan, hindi pwedeng hawakan niya ng kung sino lang.
Sensitibo ang puno na yan at mahirap makapagpabuhay, lalo na sa klima natin. Pasensya ka na talaga. Sa susunod sa labas ko na lamang iiwan ng tubig. Ako nga pala si Ruel. Ako naman si Teryo. Pasensya ka na rin. Nag-iingat lang kami. Lalo pa at hindi kami taga rito. Hindi pa namin kayo basta kilala eh. Ito nga pala ang bayad ko. Bukas ng hapon, magpapadala ulit ako ng tubig sa'yo. Malapit na rin kami makapagpatayo ng sarili namin tubigan eh. Baka ngayon lang kami umorder sa'yo. Kung ganun, mababawasan na pala ang kita namin ni tatay kapag meron na kayong sariling mineral station. Alam mo, depende pa rin yan sa ganda ng serbisyo at linis ng tubig nyo. Teka, sandali lang. Bakit ba sa dami ng negosyo mineral station pa ang naisip niyong itayo? Hindi na sumagot si Teryo sa tanong niya. Pagkatapos na maiabot nito ang bayad, pumasok na ito sa loob ng mansyon at iniwan siyang natitigilan sa tapat ng puno ng kasoy. Maya-maya pa ay lumabas naman ang tauhan nito at nagulat siya sa ginawa ng lalaki. Akala niya ay gagawing inumin ang tubig na inorder sa kanya. Parang nainsulto siya nang makita niyang ibinuhos yun ng lalaki sa mismong puno ng kasoy. Parang kakaiba ang kanyang naramdaman nang makita niyang sinipsip ng puno ang tubig. Kaya lang, naisip niyang bayad na yon, kaya magloloob ang tao kung ano ang gagawin nito sa tubig. Kaya lang, ay hindi niya naiwasan ang hindi manghinayang dahil buhay na tubig ang ginamit nitong pandilig sa puno. Samantalang kanina ay nakita niyang gumagamit ang mga ito ng hose para sa mga halaman. Bukod tangi ang puno ng kasoy, ang diniligan ng mga ito ng tubig na galing sa bukal. Ang ipinagtataka niya lang sa punong yon ay kung kailan ito nabuhay. Natatandaan niya na madalas siyang dumadaan sa mansyon pero wala naman siyang nakikitang puno ng kasoy doon. Ngayon lang nang dumating ang pamilya ni Teryo. Tila nakakahalata ang lalaki na kanina pa siyang nakatayo sa tapat ng puno. Kaya ito na mismo ang nagtaboy sa kanya palabas ng mansyon at nagsara ng gate. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi mag-isip kung anong klase ba ng mga tao ang nakatira sa mansyon at parang takot sa mga tao. Bigla niyang naalala ang patak ng dugo sa balon kaya naisipan niyang bumalik roon para suriin kung saan galing ang patak ng dugo. Kahit pa nga ilang oras na lamang ay malapit ng dumilim ang paligid. Ilang minuto pagkatapos ng biyahe niya ng kanyang tricycle ay matyaga siyang naghintay sa balon habang panay ang paypay niya ng damit sa kanyang muka. Nakaupo lamang siya sa gilid ng balon. Uminom siya sa balon dahil sa matinding pagkauhaw. Kaya lang, parang hinahalukay ang kanyang sikmura at hindi niya mapigilan ang paninigas ng kanyang daliri. Naramdaman niya ang paggapang ng malamig na simoy ng hangin sa kanyang katawan. Sa tindi ng kanyang sakit na nararamdaman, napahiga siya sa lupa. Pilit niyang nilalabanan ang hirap ng kanyang paghinga. Tumulo na rin ang kanyang laway dahil sa abnormal na bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay nawala ang panginginig ng kanyang katawan. Naisip niya na baka gutom lang siya dahil sa hindi pa siya kumain ng almusal. Bumangon siya sa pagkakahiga. Kaya lang ay nakita niya ang isang lalaking duguan, ilang dipa ang agwat sa kanyang kinaroroonan. Nakahandusay sa malaking puno ng akasya habang umuungol. "Tulong! Tulong! Tulungan mo ako!" Napabilis ang pagtayo ni Ruel nang makita ang lalaki na gumagapang sa lupa papalapit sa kanya. Hindi niya akalain na ito ang may-ari ng ilang patak ng dugo na nakita niya sa damuhan. Nakakatakot ang itsura nito, pero mas pinili niyang lumapit dito para tulungan ito. "Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! May humahabol sa akin! Ilayo mo ako rito!" Ha? Sino?
Sinong humahabol sa'yo? Wala naman tao rito ah. Saka, paano yung sugat mo sa dibdib? Parang gawa yan ng hayop na may mahabang kuko. Nagpalinga-linga sa paligid si Ruel dahil halatang takot na takot ang lalaki. Isa pa, araw naman yon, kaya madali niyang nakikitang walang nilalang na humahabol rito. Maliban sa sariwang dugo na umaago sa sugat nito sa dibdib at braso. Malalim yon na halatang galing sa matalas na kuko ng kung anong hayop na umatake rito. Diyos ko po, ano bang ginagawa mo dito? Teka, hala, bumubula ang bibig mo. Ano nangyayari sa'yo? Para ka nalalason ah. Halika, tumayo ka. Pilitin mo maglakad. Kailangan mo makainom ng gamot. Isasama kita sa bahay namin. Nandun lang ang tricycle ko. Nakikiusap ako sa'yo. Wag sa bahay niyo. Dalin mo ako kay Kakang Maria. Siya talaga ang hinahanap ko. Siya lang ang makakapagpagaling sa akin. Tutulungan mo ako. Nakikiusap ako. Huwag mo akong iiwang mag-isa. May mga humahabol sa akin. Sino ba yung humahabol sa'yo? Wala naman akong nakikitang ibang tao sa lugar na to eh. Hindi tao. Hindi tao ang humahabol sa akin. Kundi halimaw. Mga nilalang na nag-aanyong asong gubat. Papatayin nila ako. Kaya sana, kay Kakang Maria mo ako dalhin. Sige. Kay Kakang Maria kita dadalhin. Kailangan makasampakan na sa tricycle ko. Konting tiis na lang. Saglit. Hindi kita kayang buhatin. Sige. Sumakay ka na sa tricycle ko. Pilitin mong tumayo. Kahit hirap tumayo, ay sumunod ang lalaki sa kanyang utos habang nakaalalay sa braso nito. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng tuhod nito habang inihahakbang ang mga paa. Pero bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa kakahuyan. Malakas na angin ng isang hayop na may mabangis na pag-alulong. Bigla siyang nakaramdam ng pag-alala, kaya naman mas binilisan pa niya ang pagsampa sa tricycad. Bilisan mo. Nariyan na sila. Naamoy na nila ako. Bilisan mo. Dalhin mo na ako kay Kakang Maria. Ayoko pang mamatay. Balak nila akong patayin. Sino ba sila ang sinasabi mo? Sa palagay ko naman, ay mga asong gubat lang ang naririnig natin eh. Bakit ba takot na takot ka? Hindi mo naiintindihan. Hindi nga sila basta-bastang mga nilalang. Nasa panganib ang buhay ko. Muling naulit ang malakas na pag-alulong na nanggaling sa kakawyan. Ang nakapagtataka lang ay bakit may ganong pagpaparamdam ang mga asong gubat, samantalang may presensya pa naman ng araw. Kasunod ang paghuni na parang nasasaktang asong nauulol. Mas binilisan pa niya ang pagpadyak sa kanyang tricycad. Mas bumilis din ang tibok ng kanyang puso nang dahil sa takot. Panay din ang lingon niya sa hulihan ng kanilang daan. Kakaiba rin ang hatid na kilabot ng boses na parang dumadaan sa ilalim ng lupa. Lalong bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang mahalata niyang takot na takot ang lalaki at tumutulong pa sa pagpapatakbo ng tricycad. Kumapit ka mabuti. Bilisan mo ang pagpapatakbo ng tricycad. Dalian mo. Kailangan natin makalayo sa lugar na to. Diyos ko, bakit dito ka pa nagpunta sa gubat na to? Hindi mo ba alam na pinamumugaran to ng mga aswang na alimpuyo? Sila ang kamag-anak ng mga tiktik. Kaya sana maniwala ka sa akin. May humahabol sa akin. Balak nilang patayin ako bilang alay sa kanilang prinsipe. Iligtas mo ako. Anak ng pambihira naman oh. Mukhang nasisiraan ka lang ng ulo eh. Kapag minamalas ka nga naman akala ko pa naman totoong nasa panganib ka na. Pambihira. Sa dinabi-dami ng tao matatagpuan ko sa gubat na to yung taong malapit pang masiraan ang ulo. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Totoo sinasabi ko. Bukas na ang pagsikat ng kulay pulang buwan. Yun ang pagsasagawa sa ritual para sa alay nila sa prinsipe. Para sa buhay na walang hanggan at sa hindi nila pagtanda.
Bakit? Huwag mo sabihin na hindi ka pa nakakakita ng mga aswang. Nako, pwede ba? Huwag mo na nga ako madamay-damay dyan sa mga kalokohan nyo. Ganito na lang, iaatid na lang kita kay Kakang Maria. Sa paligay ko, bagay kayong mag-usap nun. Pareho kayong may mga tililing sa ulo eh. At ako, uuwi na ako. Huwag nyo na ako madamay-damay sa mga aswang-aswang nyo. Habang nagpapadyak ng tricycad si Ruel, ay panay ang tawa niya sa kanyang sarili. Inisip niya na sinugatan pa ng lalaking kanyang kausap ang sarili nito para magmukhang totoo ang pag-acting nito. Naniniwala siyang lasing din ang binata, kaya nakakapagsalita ito ng ganito. At ang sugat na tinamo nito sa dibdib ay baka kung saan lang nito nakuha. Hindi pa rin niya magawang maniwala rito. Parang may bahagi ng isip niya ang nagsasabing nagsisinungaling lamang ang lalaki. Bakit ka ba dumaan sa gubat na to? Wala ka ba talagang takot? Bakit ako matatakot? Trabaho ko to. Dito ako madalas dumadaan. Tulungan mo ako ha. Ihatid mo ako kay Kakang Maria. Oo na. Kulit mo naman. Tutulungan nga kita eh. Maging matatag ka lang. Lakasan mo ang loob mo. Pero wala pa rin akong balak na sakyan ang trip mo. Maya-maya pa ay naramdaman nilang parang may sumusunod sa kanilang tricycad. Nagtataasa na rin ang mga balahibo niya sa kanyang katawan. Ang lalaki ang unang sumigaw habang nakatingin ito sa kanilang huliang daan. Diyos ko! Hinahabol na nila tayo! Hinahabol tayo ng mga alimpuyo! Kumapit ka! Bilisan mo ang pagpapatakbo! Nariyan na sila! Lumingon si Ruel sa bahaging itinuturo sa kanya ng lalaki at sa paglingon niya, nakita niya ang dalawang malaking nilalang na asong gubat. Mapupula ang mga mata ng mga ito habang nakalabas ang mahabang mga pangil nito. Mahaba rin ang mga buntot nito na makapal ang balahibo sa katawan. Mabilis ang mga takbo ng kulay itim na asong gubat. Matulis ang mga tainga nito na parang naririnig ultimo ang kanilang tibok ng puso. Maging ang malalagari nitong mga ngipin ay nakalabas din habang nakangising tumutulo ang malapot nitong mga laway. Halos nag-aagawan ng mga ito sa pagsunod sa kanila. Mas binilisan ni Ruel ang pagpadyak sa kanyang tricycad. Mabilis ang mga ito na humahabol sa tricycad. Pagewang-gewang ang kanilang sinasakyan dahil sa pagmamadali. Anak ng putya naman oh! Anong klase bang mga nilalang yan? Sinabi ko na kasi sa'yo, mga aswang sila. Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Ayan na sila, hinahabol na nila tayo. Ako ang pakay nila para sa alay nila sa kanilang prinsipe. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Sino ba gusto mamatay? Hanip talaga oh. Nadamay pa ako sa pagtulong ko sa'yo eh. Malapit na pating dumilim ang paligid. Tiyak na mag-aalala sa akin ang tatay ko nito. Anak ng teteng, totoo pala sila. Totoo pala ang mga aswang. Huwag na muna yan ang problemahin mo. Ang kailangan natin ay makatakas sa mga umahabol sa atin ngayon. Diyos ko, bilisan mo ang pagpadyak. Malapit na nila tayo maabutan. Higpitan mo ang kapit mo. Pagdating natin sa palusong na bundok, ay bibilisan ko pa ang pagpadyak sa tricycad ko. Isko, hindi ko alam kung bakit tayo nahabol ng mga aswang na alimpuyo. Sigurado ka bang matutulungan tayo ni Kakang Maria? Oo, dahil alam niya tungkol sa prinsipe ng aswang. Hayaan na sila! Bilisan mo pa! Oo na! Ito na nga't binibilisan ko na eh! Halos lumipad na nga tayo eh! Halos hindi na sumasayad ang gulong ng tricycad ni Ruel sa lupa sa bilis ng pagpapatakbo niya. Pero sadyang mabilis ang mga aswang na asong gubat. Tumalon ito sa unahan ng kanilang tricycad at humarang sa kanilang dinaraanan. Mabuti na lang at nakabid niya ang kanyang tricycad sa kabilang direksyon, kaya naiiwas niya ito sa nakaharang na asong gubat. Ilang saglit pa, ang kulay itim naman na asong gubat ang lumundag para sana sakmalin ang lalaking kasama niya na nakilala lamang niya sa pangalang Kaloy. Pero nagawa nitong suntukin ang mukha ng aso, kaya bumagsak ito sa lupa. Pagdating nila sa madilim na bahagi ng kakawyan, sinalubong naman sila ng isa pang mas malaking aswang.
Ikinakaskas nito ang unahang paa sa lupa habang nakangising tumutulo ang laway. Kitang-kita rin niya ang mabalahibong kulay puti nitong balat na halos kasing taas nilang dalawa ni Kaloy. Ang mga mata ng nilalang ay mapupula na bumagay sa dalawa nitong pangil na nakalitaw sa bibig nito. Para itong taong lobo na biglang sumulpot mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Para itong isang nilalang na handang makipagpatayan sa dalawang kulay itim na asong gubat. Akala nila ay ililigtas sila ng nilalang na yon dahil sinakmal nito ang dalawang asong gubat na humahabol sa kanila. Yung pala ay nakikipag-agawan nito sa paglapa sa kanila. Saktong may dumaan naman na baboy ramo sa harapan ng mga ito. At dahil sa gutom, maging ang kaawa-awang baboy ramo ay hindi nakaligtas sa mga asong gubat na gutom na gutom. Nakita ni Ruel kung paano nitong kinain ang kaawa-awang hayop. Umagos sa bibig nito ang dugo ng baboy ramo, habang panay ang ugik nito na parang humihingi ng tulong sa kanila. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Mas pinabilisan pa niya ang pagpadyak sa kanyang tricycle para lang makalayo sa lugar na yon. Kaloy, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na. Nawala ng pananakit na sugat sa dibdib ko. Maliban na lang sa mga sugat sa braso ko. Mas nangibabaw kasi ang takot ko kanina eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng aswang. Akala ko'y katapusan ko na. Mabuti na lang talaga at nakita mo ako sa gilid ng balon. Takot sila sa tubig, kaya doon ko naisipang magtago. Muling tinignan ni Ruel at Kaloy ang huli ang daan. Ganun na lamang ang takot nila habang sila ay papalayo. Kitang-kita nila kung paanong pagluray-lurayin ng halimaw ang katawan ng baboy ramo habang nakatingin ito sa kanila. Lumingon pa ito sa gawin nila habang nakangising lumilingas ang mga mata. Patuloy ito sa paghabol sa kanila habang dala ang laman loob ng baboy ramo na kinakain ito habang tumatakbo. Kung totoo mga aswang ang umaatake sa ating Kaloy, saan kaya sila nanggaling? Saka bakit ikaw? Ang mga aswang na alimpuyo ay nakilala ko lamang sa pangalan dahil sa kwento sa akin ni Kakang Maria. Siyang nagsabi sa akin na nasa dugo ko raw ang hinahanap ng prinsipe ng mga aswang bilang alay sa pulang buwan. Kanina lang ako nakakita ng aswang at hindi ako makapaniwalang ganyan palang kanilang mga itsura, talagang nakakatakot. Lalo pa at kitang-kita ko sila kung paano kumain ng karne ng tao. Sumusunod lang ang mga asong gubat na to sa kanilang pinuno. At sa kasamaang palad, wala na akong pamilyang babalikan. Pinatay na ng mga hayop na yan. Nakikiramay ako sa nangyari sa pamilya mo. Ilang minuto ang lumipas. Sa wakas, ay narating na nila ang bahay ni Kakang Maria. Mabilis silang bumaba sa tricycle. Inalalayan ni Ruel si Kaloy na makababa ng sasakyan. Habang magkakasunod na katok sa pinto ang ginawa ni Ruel, habang panay pa rin ang linga niya sa paligid. Tao po! Tao po, Kakang Maria! Tao po, buksan niyo po ito! Tulungan niyo po kami! Narinig ni Ruel ang yabag ng paa ni Kakang Maria. Panay ang kanyang tingin sa paligid ng bahay ng matanda. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at iniluwa nito ang matanda. Halos manlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang dugoang katawan ni Kaloy. Tila nakilala nito ang lalaking kasama niya. Diyos ko po, mamaging Diyos! Ano nangyari sa'yo, Kaloy? Ang layo ng bahay niyo sa lugar namin. Paano ka napunta rito? Saka bakit kasama mo si Ruel? Tulungan niyo po muna ako, Kakang Maria. Ako lamang po nakaligtas sa pamilya ko. Wala na po silang lahat. Hindi ako naniwala sa inyo. Akala ko ho ay walang katotohanan ng tungkol sa mga aswang. Pero nakita ko po ang kanilang itsura. Hinahabol po nila kami ni Ruel. Totoo po yun, Kakang Maria. Mabuti na lamang po at dadaanan ko siya doon sa may balon. O sige, sige. Pumasok na muna kayo. Bilisan nyo. Kailangan natin silang pigilan. Sige na, Ruel. Pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Hindi ba nila kayo nasundan dito? Hindi po. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ng matanda,
ay mabilis na isinara nito ang pinto at mga bintana, saka binuksan ang lumang gaserang nakasabit sa dingding ng kusina. Lumapit si Kakang Maria sa kalan at nagsindi rin ng apoy. Naglagay ng palaspas, buntot ng nyug at goma. Tumigil lang ito nang kumalat ang makapal na itim na usok sa loob ng bahay, habang may mabahong amoy ng goma na sumama sa hangin. Habang si Ruel naman ay hindi mapakali sa kinatatayuan niya, nag-aalala siya sa kanyang ama. Sigurado rin siya na mag-aalala na ito kapag hindi pa siya dumating sa kanilang bahay. Baka maisipan pa ni Mang Albert ang sumunod sa kanya, kaya para siyang sinisilaban ng apoy sa takot para sa kaligtasan ng kanyang ama. Teka po, para saan po ba ang gomang yan, Kakang Maria? Magtaboy sa mga aswang na humahabol sa inyo. Bilisan mo, Kaloy. Hubarin mo ang damit mo para hindi ka maamoy ng mga asong gubat. Marami pa silang naghahanap ng alay sa pulang buwan, kaya kailangan natin sila mapigilan sa pagpaparami nila ng kanilang alagad. Alay? Kanina ko pa po naririnig yan kay Kaloy. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ito ang mga alay na pinapatay sa tapat na sikat ng kulay pulang buwan. Ang kanilang prinsipe ang sumisip-sip ng dugo ng alay dahil naniniwala ang mga aswang na magiging malakas ang kanilang kapangyarihan kapag nakainom siya ng dugo ng pinatilyo. Kaya kailangan nating silang labanan. Pero ano naman po magagawa natin para mapigilan sila? Wala po tayong laban sa mga aswang na yun. Gamutin niyo po muna kaya ang sugat ko sa dibdib, Kakang Maria. Masyado pong masakit na sugat eh. At saka, may mga dugo pong dumikit sa napunit kong damit. Baka po mahawa ako ng pagiging aswang nila. Natatakot ako, Kakang Maria. Panigurado pong hindi nila ako titigilan hanggat hindi nila ako nahuhuli. Ang kailangan natin ay makakuha ng mutya ng dagta ng kasoy. Yun ang gagamitin natin na panlaban sa kanila. Hindi sila mapapatay ng kahit na anong pangontra na alam ko. Tanging ang dagta lamang ng kasoy ang makakapatay sa kanila. Saan naman natin hahanapin ang mutya ng dagta ng kasoy, Kakang Maria? Pwede po bang kayo na lamang po lumaban sa mga aswang na yun? Hindi po ako kasama sa problema nyo. Nagkakabali ka, Ruel. Dahil edad 15 hanggang 20 taong gulang ang kinukuha nilang alay. Ang karamihan ginagamit nilang alay para sa pulang buwan ay kayong mga binatilyo. Batay sa nakikita ko, kailangan pa nila ng 2 panlalaki na gagamiting alay para sa kanilang prinsipe. Wala akong pakialam sa kanila, Kakang Maria. Wala po akong kinalaman sa kanilang ritual. Hindi ka namin pipiliting tumulong, Roel. Ang sa akin lang naman mabuti na yung nagiging handa. Dahil hindi natin alam kung anong oras silang sasalakay. Kaya hindi ka ligtas sa kanilang kasamaan. Kung ganun, nangangalib din po pala ang buhay ni Teryo sa mansyon. Sa tingin ko po kasi, kasing edad lamang po namin siya ni Kaloy eh. Posible na pati siya ay minamanmanan na ng mga asong gubat. Ang kailangan natin ngayon ay mahanap ang mutya ng dagta ng kasoy. Kailangan na natin kumilos ng mas maaga pa para maunahan sila sa pag-aasik ng lagim. Roel, tulungan mo akong gamutin si Kaloy. Tinulungan ni Ruel si Kakang Maria na gamutin ang mga sugat ni Kaloy, bago nagpalit na rin ito ng damit. Pagkatapos ay pumasok sa loob ng silid na malapit sa balkonay ang matanda. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumalik itong may dala ng bote na may lamang kulay pulang likido. Saka lang din na igala ni Ruel ang kanyang paningin sa kabuuan ng kusina. Nakita rin ni Ruel ang iba't ibang klasing armas na nakasabit sa dingding. Maging ang magandang salakot at isang uri ng karit na may tinik sa dulo. Ganon din ang isa pang kakaibang karit na nakasabit sa sawaling dingding ng kusina. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga sandata ang matanda. Ang akala niya ay isa lamang itong albularya. Batay sa pagsusuri niya sa mga sandata, parang dating manunugis ng aswang ang matanda.
Kakang Maria, kakaiba po ang mga armas na ito ah. Parang nanggaling sa buntot ng hayop ang hawakan ng karit. Naalala ko po pala na may ganitong karit din ang aking ama. Madalas niya po itong ipinapadala sa akin. Teka, kukunin ko po. Mabilis siyang lumabas ng bahay ng matanda at kinuha ang karit sa kanyang tricycad. Parehong-pareho yon sa gamit ng matanda na nakasabit sa dingding ni Kakang Maria. Pagbalik niya ay nakita niya na tila nagbago ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang makita ang hawak niyang karit. Biglang nanginig ang kamay nito nang damputin nito ang itak. Sandali lang. Sinasabi mo magamit ito ni Albert? Pag-aari ito ng kakilala kong manunugis ng aswang na dating nasawi habang pinoprotektahan ng alay. Sigurado ako na alam ng tatay mo ang tungkol sa mga aswang na humahabol sa inyong dalawa. Kung hindi ako nakakamali, anak siya ng kaibigang kong si Matino, ang taong nagbuwit ng buhay para sa iyong ama na dating alay para sa prinsipe. Kung ganun, talaga palang nasa panganib ang buong lugar na to laban sa mga aswang na alimpuyo. At hindi rin po ako makapaniwala na alam ni tatay ang tungkol dito. Marami pa pala akong hindi alam tungkol kay tatay. Mas kailangan ko pala mag-ingat ngayon. Oo, Kaloy. Ikaw ang dapat na mag-ingat. Kailangan nating humingi ng tulong sa ama ni Ruel. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang nawawalang tagapagbantay ng alay ngayon. Totoo na kasama ka sa magiging alay ng mga aswang, Ruel. Kailangan mong umuwi. Kausapin mo si Albert at pagkatapos ay isama mo siya pabalik sa bahay ko. Pero, gabi na po eh. Baka po harangan ako ng mga aswang na alimpuyo. Mas nakakapag-alala kung hahayaan mong maghanap sa iyo ang tatay mo. Wala siyang magagamit na armas laban sa mga aswang at baka mapahamak siya. Dalhin mo na lang ang karet sa pag-uwi mo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Ruel nang maalala bigla ang kanyang ama. Kaya kahit natatakot, umuwi siya at sinubukan na lamang niyang sumakay sa kanyang tricycad. Halos mabingi siya sa sariling tibok ng kanyang puso habang binabagtas niya ang daan pauwi sa kanilang bahay. Lalo pa at madilim na ang paligid. Panay din ang linga niya sa kanyang paligid at mabilis rin ang kanyang pagpadyak. Katakot-takot ang kanyang pagdadasal na sana ay ligtas siyang makauwi sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa tapat ng mansyon ay napansin niyang walang ilaw ang buong paligid ng bahay ng mga sigera. Nakita niya rin ang kulay pulang bunga ng kasoy sa gitna ng bakuran na may mga alitaptap na lumilipad sa mga dahon nito. Saglit niyang nakalimutan ang takot niya sa mga asong gubat na humahabol sa kanila. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagpadyak sa kanyang tricycad, papalayo sa lugar na yon. Ngunit pagdating niya sa gitnang kakahuyan, ay may nakita siyang lalaki na nakatayo sa unahan ng kanyang daan. Dahan-dahan siyang nagpadyak sa kanyang tricycad at patuloy na pinakikiramdaman ang kilos ng lalaki. Nagulat na lamang siya ng pagtayo ng lalaki ay biglang nagbago ang anyo nito. Naging isang malaking kulay itim na asong gubat ito. Mapupula ang mga mata na nakangisi habang nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Tumutulo ang laway nito habang umaangil na parang asong galit na galit. Kinuha niya ang kanyang karit at matapang siyang bumaba ng tricycad at hinarap niya ang aswang. Alam ko na ang pakay niyo sa mga kaedad ko. Hindi kayo magtatagumpay. Lalabanan ko kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kitang-kita ni Ruel na ikinakaskas ng asong gubat ang unahan ng paa nito sa lupa, habang mas lalong lumalakas ang angil nito na parang asong galit. Maya-maya pa ay may dumating na isa pang kulay abong asong gubat sa likod ng naunang kulay itim na asong gubat. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa puluhan ng kanyang karit. Saktong pagsugod ng kulay abong asong gubat, ang pagtalon niya naman pasalubong sa pag-atake nito sa kanya. Tinamaan ito sa liig ng kanyang karit, kaya't bumagsak ito sa lupa habang umaangil ng nasasaktan. Sunod na sumugod sa kanya ang kulay itim na asong gubat. Lumukso ito papunta sa kanyang kinatatayuan, pero nakaiwas siya.
Sa pag-ikot niya ay gumanti siya rito ng pagpalo ng karit sa katawan ng aswang. Tinamaan ito sa likod at bumagsak din ito sa lupa na kinabagsakan ng kulay abong asong gubat. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Mabilis niyang nilapitan ang mga ito at inatake niya ng taga ang mga asong gubat na nakahiga sa lupa. Wala siyang pakialam kung saan niya ito tamaan. Dala ng matinding takot at galit sa ginawa ng mga ito sa kanya. Naisipan niyang pugutan ang mga ito ng ulo para magsilbing halimbawa yon sa kauri nitong makakakita sa katawan ng mga kasamahan nila. Habol ang hininga na tumayo siya sa paanan ng mga asong gubat na napatay niya. Kala nyo nagkamali kayo ng binangga. Muntik nyo pa akong gawing hapunan Sabay hila niya sa kanyang karit na nakabaon sa leeg ng kulay abong asong gubat. Sa sobrang talas ng kanyang sandata ay naputol niya ang leeg ng kulay abong asong gubat. Ganon din ang kulay itim na asong gubat na pinagsama pa niya ang mga katawan ng mga ito at iniharang niya sa daan para makita kagad ng mga kasama nito. Pagbalik niya sa kanyang tricycad ay narinig naman niya ang boses ni Mang Albert. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala nang makita ang dugong tumalsik sa kanyang damit. Diyos ko! Sinasabi ko na nga ba't may nangyayari na sa'yong masama eh? Kaya ka natagalan sa pag-uwi eh! Tayo na po ginagawa niyo dito. Pauwi na po ako. Masyado pong delikado na sumunod pa kayo rito. Sa palagay mo ba'y mapapalagay ako sa bahay habang wala ka? O bihira ka? Tingnan mo ang itsura mo! Ang daming dugo ng damit mo! Teka anak, nasugatan ka ba? Nasaan ang sugat mo? Patingin ako! Wala, tay. Dugo po yan ng asong gubat na pinugutan ko ng ulo. Dali, sumakay na po kayo sa tricycad ko. Doon po tayo sa bahay mag-usap. Mabuti na lamang pala at naipadala ko sa iyo ang karit ko. Nagkakagulo ngayon sa palengke dahil sa pagsalakay ng mga asong gubat. Gutom na mga tao na nagugutom na raw ang mga asong gubat. Kaya bumaba na sa bundok. Tay, wag na po kayo magkunwari sa akin na wala kayong alam. Aswang po ang humahabol sa amin kanina, kaya po natagalan ako. Meron kaming nailigtas na lalaking taga-kabilang baryo. Ang sabi po, malapit na raw po ang pagsikat ng pulang buwan. At lahat daw po ng lalaking may edad 15 hanggang 20 taong gulang ay siyang kinukuhang alay para sa kanilang prinsipe. At alam kong, alam niyo po ang tungkol doon, tay. Napansin ni Ruel na parang nanginig ang kamay ni Mang Albert. Halata sa mukha ng kanyang ama na bigla itong natakot at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Mabilis niya nang pinadyak ang kanyang tricycad para makaalis sa lugar na yon. Mabuti na lamang at umuwi siya dahil hinahanap pala talaga siya ni Mang Albert. Maigpit din ang kapit niya sa kanyang tricycad habang binabagtas nila ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagdating nila sa kanilang bahay ay mabilis na isinara ni Mang Albert ang pinto at bintana ng kanilang kubo. Pagkatapos ay saka hinarap ang anak. Ang totoo niyan, dating tagapagbantay ang lolo mo, Ruel. Kaya lang namatay siya habang nagsasagawa ng kanyang tungkulin. Sandata niya ang karit na yan, kaya lang nawala ang mutya ng dagta ng kasoy na dapat sana nasa talim ng karit na yan. Si Kakang Maria po nagsabi sa akin na kailangan niya ng tulong niyo dahil alam daw po niyo ang tungkol sa mutya ng dagta ng kasoy. Tay, ano po ba ang kapangyarihan ng mutya ng dagta ng kasoy na kayang pumatay sa prinsipe ng mga aswang? Ang dagta mismo nito ang kontra sa dugo ng prinsipe. May malaasidong epekto ito sa katawan ng mga aswang. Dahil ang prinsipe ng mga aswang ang may kakayahang humigop ng malakas na enerhiya ng kabataan sa pamamagitan ng pag-aalay. Walang ibang makakatalo sa kanya, kundi ang mutya. Naalala ko po na may kulay pulang kasoy sa bakuran ng mga sigera. Hindi po kaya sila ang aswang? O di kaya ito po ang mutya ng dagta ng kasoy? Mahirap magbintang ng tao at magtiwala kung yun nga talaga ang mutya. Kadalasan ginagamit ito para pang-akit sa kanilang biktima. Lalo pa at mapaglinlang ang prinsipe ng mga aswang. Mapagpanggap sila, kaya kailangan natin mag-ingat sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung totoong may nakita kang kulay pulang kasoy sa bakuran ng mga sigera, hindi ibig sabihin nun na sila na kagad ang aswang. Malalaman lamang natin ang aswang
kapag nasa talim na ng karet ang mutya ng dagta ng kasoy. Nabanggit din po sa akin ni Kaka Maria, Tay, na kapag nagkausap daw po tayo ay sabihin ko sa inyo na kayo daw po ang batang matagal niya nang hinahanap at mag-usap daw po kayo. Kaya kailangan niyo po sumama sa akin, pabalik po sa bahay nila. Kailangan daw po niya ang tulong natin, Tay. Oo, at kailangan ko rin ng tulong niya. Alam mo bang, ang bagoong na ginagawa ko ay mabisang pangonta sa amoy ng dugo ng alay? Anak, ang kailangan mong gawin ay maipamahagi mo ang bagoong na itinitinda natin sa mga mag-anak na may anak na 15 taong gulang hanggang 20. Nang sa ganun, mapoprotektahan natin sila ng hindi nila nalalaman upang maiwasan ang kaguluhan, anak. At kailangan natin kumilos ng tahimik nang hindi magambala ang mga aswang na alimpuyo. Sa ngayon, anak, kailangan makahanap ako ng goma. Magsunog ka ng goma para hindi sila makalapit. Malakas ang kutob kong nasundan kanila. Naaamoy nila ang dugo ng kalahi nila sa damit mo. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Mang Albert, ay nakarinig na nga sila ng malalakas na alulong ng asong gubat sa paligid ng kanilang bahay. Kinuha niya ang goma sa silong ng katre ng kanyang ama at mabilis niyang dinala yon sa kalan para sindihan. Nang kumalat ang amoy ng goma sa paligid ng kanilang bahay, ay sumilip si Ruel sa siwang ng kanilang bintana. Nakita niya ang ilang kulay itim na asong gubat na naglilibot sa kanilang bahay. Tay, may nilalang po na nasa paligid ng ating bahay. Mukhang nasundan na po nila ang aking amoy. Ano pong gagawin natin? Hindi lang sila makalapit dito dahil nakadikit po ang amoy ng goma sa loob ng bahay natin. Kasama po ba ako, Tay, sa mga kailangan nilang alay sa kanilang prinsipe? Tama ka, anak. Yun din ang dahilan kung bakit nagpakalayo-layo ako. Kaya lang, talagang hinahabol tayo ng kamalasan. Buwisit na buhay ito, oo. Hindi na natin maiiwasan ang nakatakdang mangyari. Tay, nasisira na po nila ang dingding ng bahay natin sa balkonahe. Ano pong gagawin natin? Baka po masira nila ang pinto at pumasok na po sila dito sa loob. Wala pa po sa atin ang mutya ng dagta ng kasoy. Basta, gamitin mo lang ang karet mo at ako nang bahala sa sarili ko. Tama na sa akin ang itak. Kailangan natin makaalis sa lugar na ito at pumunta sa bahay ni Kakang Maria para malaman natin kung paano makukuha ang mutya. Pinakiramdaman ni Ruel ang bawat kaluskos ng dingding sa paligid ng kanilang bahay, maging ang mga pag-angil ng asong gubat. Patuloy ang mga ito sa pagbangga sa dingding na gawa sa kawayan. Anumang oras ay madali yung masisira ng mga ito. Nang mula sa labas ay bigla silang nakarinig ng garalgal na pag-alulong ng asong gubat. Kasunod ang malalakas na kaluskos mula sa nasisirang dingding ng bahay. Mula sa likod ng pinto ay matyagang nakasilip si Ruel sa maliit na butas ng dingding. Kitang-kita niya ang isang malaasong gubat na nilalang na bigla na lamang tumayo at lumilingas ang mga matang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Napaatras siya sa kanyang kinatatayuan at nagsipagtaasan ang balahibo niya sa kanyang katawan. Mahaba ang braso ng nilalang, binti at leeg nitong tadtad ng malalaking ugat ang balat. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong alulong na lalong nakadagdag sa kilabot na kanyang nararamdaman. Sa likod naman ito ay ang mga nilalang na kasing taas niya, 4 na asong gubat na may matatabang pangangatawan. Kung hindi siya nagkakamali, ito marahil ang prinsipe ng mga alimpuyo. Mas nakakatakot pa ito sa mga nilalang na una niyang nakita. Ang singkit nitong mga mata ay nakadagdag sa malapaniki nitong itsura. Mga nilalang na sa buong buhay niya ay ngayon lang niya nakita. Sumenyas ang prinsipe sa mga alagad nito gamit ang dalawa nitong daliri sa kanang kamay. Halos mag-unahan ng mga ito sa paglapit sa kanilang pintuan. Pero dahil may bakas pa rin ng amoy ng nasusunog na goma na sumasama sa hangin, para itong napapasong bumabagsak pabalik sa lupa. Ang iba naman ay nahuhulog sa hagdanan ng balkonahe habang naninigas ang katawan. Kailangan mo nang tumakas, anak. Malapit na mawala ang amoy ng goma. Iligtas mo na ang sarili mo, anak. Ako nang bahala dito. Hindi ko po kayo iiwan, Tay. Magkasama po nating haharapin ang mga aswang na alimpuyo. Mas mahihirapan tayo kung sasama pa ako.
Gamitin mo ang tricycad! Pumunta ka na kay Kakang Maria! Bilisan mo! Kahit na ano po sabihin nyo, Tay, hindi ko po kayo iiwan. Magkasama tayong aalis sa bahay na to. Tara na po! Dito tayo dumaan sa likod ng kusina. Walang nagawa si Mang Albert nang hawakan ng anak ang kamay papalabas ng bahay. Sumalubong sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang sumakay sila sa tricycad. Lumikha yun ng ingay na nakakuha ng atensyon ng mga halimaw na naghahanap sa kanila. Tay, kumapit po kayo mabuti. Nakita nila tayo. Sinimulan ni Ruel ang pagpadyak sa tricycad para makaalis na sila sa lugar na yon. Habang sakay ay panay ang dasal ni Ruel na sana ay makatakas sila sa mga aswang na humahabol sa kanila. Talagang hindi nila tayo tatantaran! Hinahabol pa rin nila tayo, Tay. Malapit na nila tayo maabutan. Nariyan na sila. Mas lalong pinabilisan ni Ruel ang pagpadyak sa kanyang tricycad hanggang sa makaagwat na sila ng malayo sa mga aswang na humahabol sa kanila. Pagdaan nila sa tapat ng mansyon ay biglang bumagal ang kanilang takbo dahil napansin nila si Teryo na humihingi ng tulong sa kanila. Tay, sinasalakay po ng mga aswang na alimpuyo ang mansyon. Nasa pangalib na rin po si Teryo. Hindi na natin sila matutulungan, anak. Masyado sila marami. Tara na! Kailangan nating humingi ng tulong sa mga tanod o di kaya isa matanda. Saka na lamang natin balikan si Teryo. Mas lalong bumilis ang takbo ng mga asong gubat habang humahabol sa kanila. Wala na nga silang nagawa kundi ang lampasan ng mansyon ng mga sigera. Mabilis ang naging pagsulong nila sa gilid ng bundok pero biglang may sumulpot sa kanilang harapan sa unahan ng kanilang daan. Dahilan para bumaliktad ang kanilang sinasakyan. Nabitiwan ni Ruel ang karet at bumagsak yon sa lupa. Kasama rin si Mang Albert sa paggulong ng tricycad pababa sa gilid ng bangin. Tumama ang likod ni Ruel sa matutulis na kahoy na nakausli sa lupa. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang likod pero mas pinili niyang tumayo para alalayan ang kanyang ama. Gumuhit ang malalim na sakit sa kanyang mga sugat habang ang nilalang na nasa unahan ng kanilang daan ay nakangising parang naghihintay ng utos ng prinsipe. Naramdaman din niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang likod. Nang makita ng halimaw ang mga dugong nagkalat sa lupa, ay mas lumaki ang hakbang ng paa nito, papalapit sa kanila. Mabilis niyang dinampot ang karet sa lupa at iwinasiwas niya yon sa hangin, habang hindi niya inaalis ang paningin sa asong gubat na nakatayo sa unahan ng daan. Mas lalo lamang nauulol ang mga asong gubat nang maamoy ng mga ito ang kanyang dugo. Maya-maya pa ay dumating na rin ang apat nitong mga kasamang aswang na asong gubat din. Umaangil ang mga ito habang nakatingin sa kinatatayuan ni Ruel. Pilit niyang hindi ipinapahalata ang masakit na nararamdaman niya sa likod. Sa halip ay humarang siya sa unahan ng kanyang ama, kaya't nakita nito ang sugat niya sa likod. Kaya mo ba lumaban, anak? May dugo ang likod mo. Kaya ko po, Tay. Nag-aalala lamang po ako kay Teryo. Hindi po natin siya dapat na iniwan. Alam kong kaya niya makipaglaban sa mga halimaw na yon. Hindi mo ba nakita na hindi makalapit ang mga asong gubat sa kanya? Ayos lang siya, anak. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan natin. Nakita mo ba na nasa harapan lang natin sila? Anumang oras ay susugod na sila sa atin para patayin tayo at lantangan. Tay, ayun na nga. Sumugod na sila. Lumapit na po tayo sa tricycad natin. Iniharang ni Ruel ang kanyang sarili sa prinsipe ng aswang. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang karet, kaya hindi ito kagad nakasugod. Ilang sandali pa ay ang mga kasama nitong asong gubat ang lumapit sa kanya. Isang malakas na pagtaga ang kanyang ginawa. Tinamaan ng kulay itim na asong gubat sa leeg. Bumagsak ito sa lupa, habang pumalit naman sa pag-atake ang kulay abong asong gubat. Umikot siya sa ere at hindi siya nakapaniwalang tinamaan niya ang asong gubat sa likod nito. Umaangil na bumagsak ang asong gubat sa lupa. Kaya naman, napaatras ang prinsipe ng aswang na alimpuyo. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala sa nakikitang husay sa pakikipaglaban ng batang si Ruel. Bigla itong nag-anyong kulay puting asong gubat na may itim sa noo
at kumaripas ng takbo papalayo sa kanila habang bahag ang buntot nito. Hanggang sa nawala ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Naiwan ang dalawang kasama nito na mabilis na sumugod sa kanyang kinaroroonan. Saktong pagtalon ng asong gubat sa kanyang kinatatayuan. Sinalubong naman niya yon ng saksak sa lieg dito. Bumaon ang talim ng kanyang karet at paghila niya ay kasamang tumalsik ang dugo ng asong gubat sa kanyang katawan. Nagulat siya sa lakas ng loob na naghari sa kanyang kaloob-looban ng mga sandaling yon. Parang may kung anong malakas na enerhiyang gumapang sa kanyang buong katawan at napatay niya ang lahat ng mga asong gubat. Muling bumalik ang mag-ama sa kanyang tricycad habang nagpapadyak siya ng sasakyan ay saka lamang niya naramdaman ang pananakit ng kanyang likod. Napansin niya na nadikitan yun ng dugo ng asong gubat. Habang abala siya sa pagpadyak sa kanyang tricycad, biglang napasigaw ang kanyang ama. Anak! Sa likod mo! Nagulat si Ruel sa biglang pagsulpot ng prinsipe ng mga aswang mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Bigla siyang nilukso nito sa kanyang likuran. Muntik siyang mahulog sa kanyang sasakyang tricycad. Gusto man niyang lumaban, subalit nararamdaman niya ang pagkaparalisa ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay bigla siyang nanghina at nakaramdam ng panginginig ng katawan. Kaya ang kanyang ama ang umagaw ng kanyang karit at ito mismo ang umatake sa prinsipe ng mga aswang na alimpuyo. Kaya naman, nakabitaw ito sa pagkakakapit sa kanya. Bumagsak ito sa lupa at tuluyang nawala sa kadiliman. Nagkaroon sila ng pagkakataong muling paandarin ang kanyang tricycad. Habang binabagtas nila ang daan papunta sa bahay ng matanda, ay naramdaman ni Ruel ang matinding pagdurugo ng sugat niya. Parang nanlalabo na ang kanyang paningin. Tay, parang di ko na kaya. Kayo na lang po magpadyak ng tricycad. Parang nangihina na po ang katawan ko. Nahihilo po ako. Diyos ko, baka gumapang na ang lason sa dugo mo mula sa dugo ng asong gubat. Dito ka, anak. Magpalit tayo ng pwesto. Humawak ka mabuti. Nang makapagpalitan sila ng kanyang ama, ay naramdaman ni Ruel ang mabilis na pagpadyak ng kanyang ama sa tricycad. Pakiramdam niya ay may nakadagan sa kanyang dibdib. Halos mahabol niya ang sarili niyang hininga. Habang ang malakas na hangin na bumabangga sa kanyang muka ay patunay na mabilis ang pagpapatakbo ng kanyang ama sa kanilang sasakyan. Konting tiis na lang, anak. Kapit lang. Malapit na tayo. Gagaling ka, anak. Nandito lang si tatay. Ilang minuto pagkatapos ay dumating na sila sa tapat ng bahay ng matanda. Narinig niya ang yabag ng paa ng matanda matapos na magtawag ang kanyang ama. Nagulat si Kakang Maria nang makita siya sa ganoong kalagayan. Nilakihan ng matanda ang pagkakabukas ng pinto nito. Kahit nanlalabo ang kanyang paningin, ay kagad na hinagilap ng kanyang tingin si Kaloy. Subalit wala ang lalaki. Tila nauunawaan naman ng matanda ang ibig niyang sabihin. Si Kaloy ba ang hinahanap mo? Pansamantala siyang umuwi sa kanila dahil gusto raw niyang makita ang kanyang pamilya. Kakang Maria, hindi niyo po dapat siya pinayagang umalis. Nasa panganib po siya. Si Teryo nga po. Nakita kong sinasalakay ng mga aswang. Kakang Maria, kailangan pumahanap natin siya. Nasa panganib siya. Yaski ka bata ka. Huwag mo na munang isipin si Kaloy. Mahiga ka na muna sa katre mo. Sarili mo muna ang isipin mo. Malala ang kalagayan mo. Ilang oras lang ay maaari ka ng mahawa ng mga aswang na umatake sa'yo. Mabuti na lamang at naisama mo ang iyong ama. Nabanggit na po ni Ruel kung ano po ang kailangan niyo sa akin. Paano po ba kami makakakuha ng mutya ng dagta ng kasoy? Saka ko na lamang ipapaliwanag sa'yo, Albert. Gagamutin ko na muna si Ruel. Hindi dapat tumagal ang dugo ng asong gubat sa sugat niya. Dahil kahit talsik lang ng asong gubat ang dumikit sa dugo niya, ay siguradong mahahawa siya nito. Habang nakapikit ang mga mata ni Ruel, ay narinig niya ang yabag ng paa ng matandang papasok sa kwarto nito. Ilang minuto pagkatapos ay bumalik itong may dalang tela at palangganang may tubig.
Naramdaman niya ang pagdampi ng malamig na tubig sa kanyang likod. Kasunod ang mainit na dinikdik na halamang gamot na itinapal sa kanyang sugat. Maya-maya pa ay nagsindi ito ng tabako at ibinuga ang usok sa kanyang likod. Pangtanggal daw yun ng impeksyon at pagpapawala ng bisa ng hawa ng aswang na alimpuyo. Ilang minuto lang mawawala na ang pananakit ng iyong sugat. Mabuti na lamang at hindi malalim ang sugat mo sa likod, Roel. Kakang Maria, nakaharap ko na po ang prinsipe ng aswang na alimpuyo. Higit na mas malakas siya. Malaki na ang kanyang ipinagbago. Kaya nga wala ng ibang paraan. Kailangan na nating makuha ang mutya ng dagta ng kasoy, Albert. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit nasa bakuran yon ng mga bagong lipat na dayo sa mansyon. Ang alin po ba, Kakang Maria? Ang puno ng kasoy. Nasa bakuran ng bahay ng mga sigera. Aalamin ko pa kung sino ang mga taong ito. Pero, nadaanan namin sila kanina at maging ito po ay sinasalakay na rin ng mga asong gubat. Pero sa nakita ko po kanina, sa tingin ko may alam ang lalaking yun pagdating sa pakikipaglaban. Hanggat wala sa anak mo ang mutya ng dagta ng kasoy, hindi natin makikilala kung sino ang tunay na kalaban. Alalahanin mong makapangyarihan ang prinsipe ng mga aswang, lalo na kapag sumikat na ang kulay pulang buwan. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ruel ang pagginhawa ng kanyang pakiramdam. Kaya nakabangon na siya sa kanyang kinaihigaan at napasandal siya sa dingding ng kwarto ng matanda. Ilang sandali pa ay narinig nila ang pagbalandra ng pinto sa bahay ng matanda. Nakita nila ang bagong dating na si Kaloy. Habol ang hininga nito na halatang nanggaling sa pagtakbo. Kakang Maria, alam ko na po. Alam na po ng mga tanod at ni Kapitan ang tungkol sa mga aswang na alimpuyo. Alam na rin po nila ang tungkol sa pamilya ko. Kailangan na po natin kumilos. Pagbabayarin ko po ang mga nilalang na yun. Pinatay nila ang pamilya ko. Paano po ba natin mahahanap ang mutya ng dagta ng kasoy? Huminahon ka muna. Huminahon ka lang, Kaloy. Si Ruel ang kailangan kumuha doon sa bakuran ni Teryo. Mag-iingat ka. Dahil baka si Teryo ang matagal ko nang hinahanap na prinsipe ng mga aswang. Inaalagaan ng mga aswang ang kasoy dahil naniniwala ang mga ito na ito ang magbibigay ng lakas sa kanilang kapangyarihan maliban sa pagkuha nila ng buhay ng mga binatilyo. Para mapanatili ang kanilang kabataan. Mapipitas lang ang kasoy sa oras na hawakan nito ng binatilyong may edad na 15 taong gulang na may busilak na puso. Kasabay ang isang ritual. Pwede rin po kaya akong gumawa nun? Si Roel lang talaga dahil anak siya ng tagapagmana ng tagapagbantay ng alay. Si Albert yon at anak niya si Roel. Isa pa, hindi basta-basta na nakukuha ang mutya ng dagta ng kasoy dahil kailangan niyang makakuha ng dugo ng asong gubat na isasaboy niya sa lupa na pinagtaniman ng kasoy. Sa ganong paraan, malalaman niya kung alin ang bunga na nagtataglay ng mutya. Biglang natahimik si Kaloy, habang si Ruel naman ay biglang kinabahan dahil kailangan na naman niyang bumalik sa madilim na kagubatan para sa mutya. Sa ganitong pagkakataon, buhay na niya ang nakataya. Masyadong delikado para sa buhay ng anak ko. Hindi ako papayag. Pero siya lang ang nagtataglay ng ganong katangian. Isa pa, malalagay din siya sa pangalib kapag hindi niya nagawa yon. Nakahanda po akong samahan si Ruel. Tutulong po ako sa kanya. Pero mapanganib ang gagawin niya. Hindi ito basta-basta laban lang. Buhay ang pinag-uusapan dito. Ang mabuti pa samahan ko na rin si Ruel. Hindi na rin naman ako mapapalagay kung hindi ko siya kasama. Kaming dalawa ng anak ko ang kukuha sa mutya. Tamang-tama. Dali niyo na rin ang isa ko pang karet. Mag-iingat kayo dahil nalaman kong ang mutya ang pinakahuling sangkap sa ritual ng pag-aalay at bukas na ang paglabas ng kulay pulang buwan. Kailangan na nating magmadali. Wala akong kaalam-alam na magsisimula na palang pag-aalay.
Diyos ko, huwag naman sana silang magtagumpay. Tara na po. Kailangan na nating umalis. Iligtas natin ang mga alay. Kailangan natin makuha ang mutya ng dagta ng kasoy. Ilang sandaling katahimikan ang naghari sa kanilang apat. Si Mang Albert ang bumasag sa katahimikan, sabay dampot sa karit na nakasabit sa dingding. Kung balak na natin kunin ang mutya sa bahay ni Teryo, kailangan na natin kumilos. Ililigtas natin siya. Bilisan niyo, Roel. Kaya mo na bang maglakad? Hindi naman masakit ang sugat mo sa likod? Kaya ko na po ito, Tay. Kayo na lamang po magpadyak sa tricycle ko. Ikaw, Kaloy, sasama ka rin ba? Oo, sasama ako. Kailangan ko rin ng tulong nyo nang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Lintik lang ang walang ganti. Papatayin ko ang prinsipeng yun sa harap ng kanyang mga alagad. Kasama ang kanyang mga magulang na palaging nakasuporta sa kanyang ginagawa. Teka, sandali lang. Ngayon lang nagiging malinaw sa akin na maaaring ang punong yun ng kasoy ang gagamitin nilang lugar na pagriritwalan. Kaya mag-iingat pa rin kayo kay Teryo. Baka siya na ang prinsipe na matagal nang nangunguha sa mga kabataang lalaki. Kapag nakita ko ang prinsipe na yon, ako mismo ang pupugot sa kanyang ulo. Siya ang pumatay sa aking ama. Kaya mas kailangan po natin makuha ang mutya, Tay. Tara na po. Magkakasunod na lumabas ng bahay ang tatlo, habang si Kakang Maria naman ay naiwan sa bahay nito. Habol na lamang sila ng tingin ng matanda nang sumakay sila sa tricycad. Si Mang Albert ang nagpadyak papunta sa bahay ni Teryo. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ang bakuran ng mga sigera. Pero nagulat sila sa kanilang nadatnan. Marami ang mga nagkakagulong asong gubat na pilit na umaatake sa sugatang binata. Hindi ito umaalis sa tapat ng puno ng kasoy na pilit na nilalapitan ng mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Pinoprotektahan ito ang puno. Tay, tulungan niyo po si Teryo. Ako naman po ang kukuha sa kasoy. Kailangan mo raw muna mapatay ang asong gubat para idilig ang dugo sa ugat ng puno. Saka mo lang daw malalaman kung alin sa mga bunga nagtataglay ng mutya ng dagta ng kasoy. Malalaman mo lang daw yon kapag lumiwanag ang bunga. Maraming salamat, Kaloy. Sige na, tulungan niyo na si Teryo. Hindi siya dapat natulungan. Sa palagay ko, nagpapanggap lang siya. Isa siyang aswang. Sige na, ang mga asong gubat na lang ang labanan niyo. Ako na ang bahala sa mutya. Pagkababa ni Ruel sa kanyang tricycad, ay nauna na si Mang Albert na sumugod sa mga kalaban. Lumukso ang kulay itim na asong gubat sa kanyang kinatatayuan, pero maagap niya itong naiwasan. Dinaga niya ang katawan nito. Bumulwak ang dugo nito sa katawan. Sumakto ang pagbagsak nito sa ugat ng puno ng kasoy. Mabilis siyang kumilos. Maigpit niyang hinawakan ang puluhan ng karet at tinanggalan niya ito ng ulo. Kasabay ng pagkalat ng dugo nito sa lupa, ang pagliwanag ng bunga ng kasoy na malapit sa kanya. Ako na! Ako na ang kukuha ng kasoy para sa iyo, Ruel! Halos itulak si Ruel ni Kaloy para lang makuha nito ang bunga. Pero dahil malapit siya sa bunga ng kasoy, kaya nakuha na niya yon bago pa mahawakan yun ni Kaloy. Lumapit sa kanya si Teryo habang pinipilit na agawin ang mutya. Akin na ang mutya! Huwag mong pakialaman yan! Mas lalo ako mapapahamak kung hindi mo yan ibibigay sa akin! Ako lang ang may karapatang mga laga ng mutya ng kasoy. Kaya tumabi ka kung ayaw mo masaktan. Ikaw ang prinsipe ng mga aswang na alimpuyo. Teka, ano ba pinagsasasabi mo? Isa kang aswang. Alam na namin ikaw ang prinsipe ng mga aswang. Pinatay mo ang ama ko. Kaya huwag ka na magkunwari na inaatake ka ng mga aswang. Hindi mo kami mauuto. Napaatras ng bagya si Teryo nang tutukan ito ng karit ni Mang Albert. Bakas sa mukha ng lalaki ang pagkalito. Sinamantala naman ni Ruel ang pagkakataon. Biniyak ni Ruel ang kasoy na nasa kanyang mga kamay at ipinatak niya yon sa talim ng kanyang karit. Kitang-kita niya ang pagliwanag ng mutya sa kanyang sandata, sabay wasiwas niya sa hangin. Napaatras ang mga asong gubat sa pagsugod. Lahat sila ay takot na takot sa kulay berdeng liwanag ng sandata ni Ruel. Nagkakamali kayo! Hindi ako ang prinsipe! Hindi pa man natatapos ni Teryo ang sasabihin nito, ay bigla itong inatake ng asong gubat sa likuran nito.
Tinamaan ito ng pangil ng aso sa braso nito at bumagsak ito sa lupa. Kahit nasa panganib na ang buhay nito, ay sinikap pa rin itong magpaliwanag. Ako ang alay ng aswang para sa kanilang prinsipe. Kaya ko inaalagaan ang pinakahuling sangkap ng kanilang ritual. Dahil hinihintay ko ang tunay na tagapangalaga ng mutya. Kung ikaw nga yun, Ruel, talagang para sa iyo yan. Tulungan mo ako. Hindi ako ang kalaban dito. Biglang lumakas ang liwanag na nagmumula sa talim ng sandata ni Ruel at lumapit yun sa nakatayong si Kaloy. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang biglang pagbabago ng kulay ng mga mata ni Kaloy. Tumubo ang maliit nitong sungay sa noo. Humaba ang mga ngipin nito at nagkaroon ng buntot. Anak ng putya! Siya ang prinsipe ng mga aswang! Nilinlang niya tayo! Ang husay mo. Naisahan mo ako Nagawa mo magpanggap para lang makuha ang mutya. Hindi ka na makakaligtas. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit may sungay ka pa. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa prinsipe ng aswang, pero hindi niya inaasahan ang malakidlat nitong bilis sa pagkilos. Naramdaman niya kagad ang kamao nito habang nakadakot sa kanyang leeg. Kaya naman, nabitiwan niya ang kanyang hawak na karit at bumagsak yon sa lupa. Habang si Teryo naman ay nagawa ng makaalis sa pag-atake ng mga asong gubat at kasama na itong nakatayo sa tabi ni Mang Albert. Nagulat ang mga ito sa bilis ng pangyayari. Sa higpit ng pagkakasakal ni Kaloy sa leeg ni Ruel, ay nahirapan siyang makagalaw. Umangat ang kanyang paa sa lupa, kasabay ng pag-angat din ng liwanag na bumalot sa kanyang buong katawan, na parang sumanib sa kanya ang kakaibang pakiramdam. Gumapang ang malakas na enerhiya sa buo niyang katawan. Sa pagpupumiglas ni Ruel, nabitiwan siya ng aswang na prinsipe. Bumagsak siyang nakatayo sa lupa habang matalim ang matang nakatingin sa muka ng kalaban. Nagpasirko-sirko siya sa ere at pagpatak niya sa lupa ay sakto sa kinalalagyan ng kanyang nahulog na karit. Mabilis niya yung dinampot at humarap sa mga kalaban. Nawala rin ang sakit ng kanyang katawan. Para siyang nag-ibang katauhan. Hindi ka magtatagumpay na kumuha pa ng isa pang buhay para sa kasamaan mong halimaw ka. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Nagtagumpay na ako. Nakuha ko ng buhay ng mahal mong lolo. At nalinlang ko kayo, mga inutil. Heto na ang katapusan mong hayop ka. Lasapin mo ang galit ko. Akma na sana niyang tatagain si Kaloy nang sinugod naman siya ng mga alagad nito, kaya pansamantala siyang napalayo sa prinsipe ng mga aswang. Pinagtataga niya ang lahat ng mga asong gubat na humaharang sa kanyang daan. Napatay na rin niya ang hari at reyna ng mga aswang habang papalapit siya sa kinatatayuan ng prinsipe. Maging ito ay nagulat rin sa biglang pagbalot ng liwanag sa kanyang katawan. Nanlalaki ang mga mata nito na hindi makagalaw sa kinaroroonan. Biglang nanigas ang tuhod nito dahil natalo ng liwanag ng kanyang sandata. Lahat ng tamaan ng kanyang karit ay bumabagsak sa lupa. Nasusunog ang mga ito sa dagta ng kasoy na nasa talim ng kanyang sandata. Biglang dumating ang mga alagad ng prinsipe, kaya maging si Teryo at Mang Albert ay tumulong na rin sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Bakit ba nagmamatigas pa kayo? Isuko na lamang ninyo ang mga buhay nyo. Wala na rin naman kayong magagawa. Ikaw ang sumuko. Wala ka mapapala sa amin, hayop ka. Buhay mo mawawala. Hindi ang mga buhay namin. Bumalik ka sa ilalim ng lupa. Ako ang magpapasya para sa mga buhay nyo. Nakangisi itong sumugod sa kanilang kinatatayuan. Nagpaikot-ikot ito sa ere habang nakalabas ang pangil. Nakatutok din ang kuko nito sa kanya na iwinawasiwas pa sa ere. Mabilis niyang nailaga ng mga pag-atake nito. Gumanti siya rito ng taga. Tumulong na rin si Teryo at Mang Albert. Pero mabilis kung kumilos si Kaloy. Sumigaw ito ng malakas, kaya naman sumugod na rin ng mga alagad nito at pinagtulungan silang tatlo. Pagtaga ni Ruel sa katawan ng kulay abong asong gubat ay bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan.
kasabay ng paggapang ng malaasidong sugat nito sa katawan at natunaw ang katawan nito hanggang sa masunog ito na parang papel. Nagalit ang prinsipe sa ginawa ni Ruel. Mabilis itong umatake kay Ruel, kaya lang nahawakan na ito ni Mang Albert. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Tumalon siya sa ere at pagbagsak niya sa harapan ni Kaloy ay kasabay naman ng kanyang pagtaga sa leeg nito. Hindi pa nasiyahan si Mang Albert. Pinagtatagari nito ang leeg ng prinsipe. Kahit nakahandusay na ito sa lupa, ay hindi nila tinigilan na mag-ama. Hanggang hindi napupugot ang ulo nito. Galit na hinina ni Ruel ang ulo nito. At sa huling pagtaga niya ay saka lamang napugot ang ulo ng prinsipe ng mga aswang. Natigilan si Teryo, maging ang bagong dating na si Kakang Maria. Hindi ito makapaniwalang si Kaloy ang prinsipe ng mga aswang dahil lumapit at nagpanggap pa ito sa matanda na biktima ng aswang. Napalapit ang matanda habang sapo ng palad ang bibig nito. Kinuha ni Ruel ang kanyang mutya ng kasoy sa lupa at piniga niya ang katas na yon sa katawan ng wala ng buhay na si Kaloy. Tila asido ang patak na yon na unti-unting tumutunaw sa katawan nito hanggang sa tuluyan na itong maabo at ang natira na lamang ay ang pugot na ulo ng prinsipe. Nagbalik na ito sa anyo bilang isang kulay puting asong gubat na may itim sa noo. Hinawakan ni Ruel ang ulo at nagbibirong iniabot yon kay Kakang Maria. Oh, Kakang Maria! Nakita ko po kasi mahilig kayo rito eh. Idagdag niyo po sa koleksyon niyo sa mga ulo po na nasa kusina niyo. Damuho kang bata ka. Eh bakit ako magtatabi yan? Tatak po ng tagumpay ito, Kakang Maria. Malilinis na rin po sa wakas ang pangalan niyo. Hindi na po nila iisipin na aswang po kayo. Hindi maaari. Ganun lang ang buhay ng prinsipe na yan. Kulang pa ang buhay niya sa mga buhay na kinuha niya para lamang mapanatili ang kanyang kabataan. Pambihira. Muntik na tayo ron ah. Hindi ko na halatang si Kaloy pala ang aswang na alimpuyo. Ang akala ko nga nung una si Ruel ang prinsipe ng mga aswang. Kaya nagalit ako sa kanya nung kinuha niya ang iniingatan kong mutya ng dagta ng kasoy. Si Lolo nagpapunta sa akin dito. Akala niya ay hindi na ako masusundan. Yun naman pala malakas ang pang-amoy ng aswang na yan. Ano nang plano mo ngayon, Teryo? Magtatayo ng mineral station ko. Sira. Di inagawan mo naman kami ng hanap buhay ni tatay. Sabay silang nagkatawanan habang lumalabas ng bakuran ng bahay ni Teryo. Nagkalat ang mga katawan ng asong gubat sa daan. Sabay-sabay na rin na natunaw ang mga ito na parang papel dahil sa epekto ng mutya ng dagta ng kasoy. Sumakay sina Mang Albert, Ruel at Kakang Maria sa kanyang tricycad habang naiwan naman si Teryo sa mansyon. Dala nila ang pugot na ulo ng prinsipe ng mga aswang. Pagsapit nila sa tulay ay bumaba sila para ibaon ang pugot na ulo ng prinsipe sa lupa. Tumagal lamang ng 10 minuto ang paghukay. Pagkatapos mailibing ang ulo ni Kaloy, ay tahimik na rin silang umalis sa lugar na yon. Kinabukasan ay makikitang namamahagi si Ruel ng bote na may lamang bagoong sa buong baryo ng Pag-asa. Habang ang kanyang mga tubig ay maaga naman niyang naipamahagi sa kanyang kababaryo. Magmula ng gabing yon, ang pagsikat ng kulay pulang buwan ay wala ng banta ng panganib. Sa halip, isa raw itong palatandaan sa masaganang ani ng kanilang mga pananim na kasoy. Masayang nabuhay ang lahat ng payapa at tahimik dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Puong May Kapal.